Guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon guys, may panibago naman akong vlog. Ang vlog ko ngayon guys ay magpintuhan kami ng mga buhay namin dito sa Middle East. Ano yung mga experience namin, bakit kami nagtagal ng matagal na taon dito sa Saudi. Alam naman nyo guys na pag Saudi ang pag-uusapan, marami talagang hindi dito makasurvive. Minsan yung iba, 2 years lang, hindi talaga makabot ng 2 years. Don't forget to subscribe my YouTube channel, ang Discover Every Channel, at pakiclick na lang ng bell para updated na lang naman kayo sa mga bagong vlog ko. At wag na natin patagalin guys. Welcome to my storytelling. Ito guys, at magkwentuhan kami dito kung ano yung mga bilang OFW, ano yung mga naranasan namin dito sa mga amo namin, kung ilang taon na kami dito nag-work, or ano yung mga ginagawa namin. Ito yung kasama ko dito. Ito siya ay taga Cagayan. Ano yung pangalan mo? Please enter. Grabe na pag-i-interview. Napag-i-interview number. Para makilala ka naman nila. Ako di ay si Lisel Suarez Ignacio, taga Cagayan de Oro. Kung edad, 43 years old. Na nagtrabaho sa amo mo. Sa awa ng Diyos, dumating ako ng 5 years and 3 months. 5 years and 3 months na po ako ngayon. Dito. First timer ka ba na? Saudi. Dito sa anak ng amo ko. 5 years and 3 months na siya guys. Biro mo. Diba? Tagal-tagal din. Wala ko diyan yan guys. First timer ka ba nag-work dito or timer na? First timer. First time. Ano yung mga experience mo sa amo mo nung dumating ka? Na-experience mo. Kasi syempre, first timer ka sa amin. Paki-share naman ng experience mo bilang isang OFW. Experience ko, nung una ko talagang pagdating, syempre, pagkakita ko talaga sa bahay, Diyos ko po, ang laki. Tapos, naano talaga ako, parang nano ko, paano ko ba ito? Makakaya ko ba ito linisin? Sobrang laki. Pagpasok ko lang, first floor hanggang third floor yun. Siyempre, yun talaga ang una kong naano na, paano, kaya ko ba ito gagawin, lilinisin? Yun talaga, una ako talagang, ano ko sa sarili ko, tanong sa sarili ko, kaya ko ba ito? Ilan ba yung alaga mo? Sa dalawa yung alaga ko, isang lalaki at saka isang babae. Yung babae, 16 years old na siya ngayon. Yung lalaki naman, 9 years old na siya ngayon. Dalawa yung alaga niya guys. Okay lang yan kasi dalawa, diba? Medyo okay rin. Kaysa yung iba, maraming alaga. Kaya medyo okay lang sa'yo, diba? Yung may dalawang alaga ka. At kumusta naman yung naging amo mo? Nung first time pa, nagkasundo na kayo kaagad? Or nahirapan ka ba mag-adjust ng ugali niya? Yung tungkol naman sa amo mong lalaki, paki-share naman. Una ko talagang dating sa bahay nila. Siyempre, mahirapan ka kasi first time mo pa lang sila mahal. Tulad ng ano nila, salita nila. Hindi mo pa yun maintindihan. Sabi nila, yung salita nila na Arabic, tapos ako, Bisaya akong dako. Tapos mag-Arabic. Hindi talaga kami magkaintindihan, di ba? Pero pagdating naman sa ugali ng amo ko, ano siya yung amo mong babae? Yung amo kong babae, talaga siya yung first impression
sa kanya is ano talaga, parang maldita yung mukha, maldita. Maldita yung ano niya, yung mukha. Pero ngayon, okay na siya ngayon. Medyo okay na siya ngayon na ano Kaysa ko kung pakisamahan mo naman siya ngayon. Dati hindi, ngayon. Saka, kumusta naman nagbigay-bigay ba siya ng mga kung ano yung ano sa'yo, nagbibigay ba siya? Palabigay yung ba amo siya? ko naman na babae, hindi siya madamot pagdating sa mga gamit, sa mga pagkain, hindi siya madamot. Pero pagdating naman sa hadiya-hadiya na tulad ng pera, hindi siya maano dyan sa pera. Pero sa mga bagay-bagay. Pero sa mga bagay, mga gamit, mga bagay, mga pagkain, yan, hindi siya madamot. Okay na rin guys, di ba? Kahit naman paano, hindi siya na problema sa pagkain. At open naman, di ba open ka? Kung ano yung... Open naman ako sa amo ko. Pagdating sa pagkain, wala akong Hindi siya problema. madam. Okay din. Kaya siguro guys, nagtagal siya na 5 years and 3 months kasi sabihin natin, kahit minsan napapagod sa trabaho, minsan may mga problema na yung sa amo niya, hindi naman natin maiwasan na kahit okay naman yung sitwasyon niya, may mga time talaga guys na yung amo niya biglang tupakin, napapagod, hindi pa tapos yung trabaho, sura-sura, yala-yala na. Kaya, pero yun talaga ang buhay. Diba? Minsan, nag-aaway kami na, magsagutan kami ng amo ko. Pero, maya-maya, wala na yun. Kumusta naman ang mga alaga mo? Okay naman yung sila? mga alaga ko minsan, pasaway, minsan okay din naman. Tsaka, yung alaga mo, hindi naman sila tungkol sa pagkain. Nagluluto pa ba? Or Simple lang naman yung gusto nilang kainin yun. Tulad ng magpaluto sila ng burger, yung french fries. Yun lang naman ang kaya kong iluto sa kanila kasi sa amo ko, hindi sila sanay magpaluto sa sa katulong. Sa kanila lang talaga yan, bili-bili lang sa labas. Yun lang. Pagdating naman sa amo kong lalaki, mabait naman yung amo kong lalaki. Siguro nagtagal ako sa bahay nila kasi yung amo kong lalaki, kung ano naman yung i-request ko, binibigay din naman niya. Tapos kung anong problema ko pagdating sa magkasakit ako, agad naman din ako niya ipa-check up or ipaano. Wala siyang problema talaga yung amo kong lalaki. Ayos din guys, di ba? Kasi yung amo niyang lalaki, okay naman, mabait naman. Tungkol naman sa sahod, magkano ba yung sahod mo nung bigay sa'yo at hanggang ngayon na umabot ka ng 5 years? Yung Magkano first na contract sahod ko na sahod is 1.5 talaga yun. Ano pa naman yun nila dito? 1.5. Ngayon na, naging 1.8 na kasi ano na. Increase naman siya. Guys, every 2 years naman. Mabuti pa siya guys, di ba? Tingnan mo. 5 years pa lang siya, 1.8 na yung sahod niya. Samantala, ako, 10 years na, ano lang, 1.6, pero may food allowance kami 300. So 1.8, 1.9 pala guys. Pero okay naman kasi hindi naman pare-pareho yung mga amo natin. Ano ba yung sikreto mo para na yung samahan mo ng amo mong babae ay maging okay? Ano ba yung ginagawa mo sa kanya? Inaaway mo siya, sinasagot-sagot ba? Or ano ba? Paki-share. Dati, nahirapan talaga ako na mag-ano sa kanya kasi strict na siya, tapos masilan siya. Ganyan ba? Tapos nakita siguro niya na minsan sinusunod ko yung mga utos niya kahit para sa akin, para hindi na maganda. Sinusunod ko lang, ganyan. Siguro na ano din niya na okay to na katulong, ganyan. Pag pinagalitan niya ako kahit walang dahilan, hindi na ako sumasagot, hinahayaan ko lang siya. Minsan hindi ko naman siya pinapansin, basta ang akin na trabaho lang na trabaho. Pero ngayon, yung simula na magbiruan na kaming dalawa, ganyan na, magsama-sama na kaming dalawa,
nakuha ko na yung ano niya, kumbaga sa loobin niya, kung ano lang talaga yung gusto niya. Labas kami, kung kasama ko siya, kahit hindi ko siya kasama, kailangan talaga na hindi ako mag-uniform. Mag-ano lang talaga ako. Pang-alis lang talaga na ano. Tapos hindi ako anong tawag nila dyan, magtarha, mag-abaya lang ako. Hindi ako magtarha, mag-makeup. Yung mata lang yung makita ba? Hindi. Open yung ano ko, yung mukha ko, open siya. At kumusta naman sa working hours mo? Ilang oras ka ba nagtatrabaho? Lampas 8 hours yung trabaho. Umaga, anong oras ka gumising? Pag umaga. Umaga, gising ako pag walang pasok, mga 9:30. Pero pag may pasok, gigising ako ng mga 5:30 kasi mag-ano man ako ng pagkain. Kasi may ano siya, may yung mga alaga ko. may estudyante. May estudyante man ako. Pero pag alis na yung mga bata, matulog naman ako. Gigising na naman ako ng 9:30 or 10, ganyan. Pero lampas pa din siya. Kulang-kulang pa din yung tulog mo kasi matulog ka ng gabi. Mga 1 or 2 na. Minsan 12:30, 1:30, ganyan. Kumusta naman sa pagkain mo? Okay lang ba? Sa Hindi ka ba pagkain ko, nahihirapan? Kasi dito, yung mga pagkain kasi nila guys, minsan mga patarla, mga sambusa, yung hindi kanin. O, ano naman yung... nako, Diyos ko po, rice is life for me. Kaya wag ka nang Jan LV. Alam mo na yan. Kasi hindi talaga pwede na walang kanin. Yung ano ginagawa mo? Bibili talaga ako ng bigas. Bibili ako ng sarili kong bigas. Dati binilan ako ng amo ko ng bigas. Tapos pagsaing ko, ay naku, Diyos ko po, ang tigas, parang nandito lang siya. Ano, nagustuhan mo ba yung mga pagkain nila? Mga karni, mga ano ba? Ano yung may kwento mo sa kanila? Lalo na yung sa Pilipinas kasi hindi alam yung mga pagkain. Ano ba yung mga pagkain nila? Ako naman, pagdating sa pagkain, hindi naman ako masilan pagkain. Pero ano talaga yung sa pagkain nila, parang hindi patanggap yung hindi ko patanggap yung pagkain nila. Parang hindi pa matanggap ng tiyan ko ba na kasi yung mga pagkain nila kasi iba yung pagkain na iba yung ano nila dito, yung mga ipanglalagay sa mga pagkain, ganyan. Parang hindi ko pa yung pang-amoy, hindi ko pa matanggap, at saka basta hindi ko matanggap yung pagkain nila. Maghanap talaga ako ng paraan na makabili lang ako ng bigas or may tuyo lang at saka mantika, yun na. Yung tawag nila niyo, wantoy. Ano yun? Mantoy pala. Mantoy. Mantika at saka tuyo. Okay na yun. Mabuhay na ako. Yun talaga guys yung mabuhay na ako doon. Tsaka may yung kape. mga experience namin dito bilang isang OFW. May marami pang guys, lalo na sa about pala sa sa language, diba, yung first time mo, hindi ka pa marunong mag-Arabic. Paano mo naman na naintindihan yung salita ng amo mo? Diyos ko po. Diyos ko po, hindi ko po alam yung mag-Arabic. Hindi ko po alam. Tapos, kung mag-English naman ako, kailangan mag-English ka, dapat kailangan may may attachment.